Part 15. Tahimik silang kumakain nang tumunog ang cellphone niya na nasa tabi ng kanyang plato. Tiningnan lang niya ito. Si Chris ang tumatawag. Kinabahan siya. Hindi niya ito sinagot. Napatingin siya kay Hunter na nakatitig din sa kanya. Who's calling? Tanong nito. Si Chris. Walang pag-aatubiling sagot niya. Bakit siya tumatawag? Linggo ngayon, kunot noong tanong nito. Ang iniisip niya, baka pumunta sa bahay niya si Chris. Patay na. Naroon ang tita niya. Huwag naman sana niyong sabihin kung nasaan sila. May tiwala siya sa driver at gwardya na hindi magsusumbong ang mga ito. Sagutin mo, udyok sa kanya ni Hunter. Hindi niya sinagot ang caller hanggang sa maputol ang tawag. Nang muling tumunog ang cellphone niya ay nagulat siya nang biglang kunin ni Hunter ang cellphone at ito ang sumagot. Natarante siya. Lumabas pa ng kusina si Hunter. Sinundan kaagad niya ito. Who are you? May I talk to Sabrina, please? Sabi ni Chris. Nanggigil si Hunter. Hindi siya nakapagtimpi. It's me, Hunter, sagot niya. What? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Sabrina? Nakataas ang boses na tanong nito. Isn't obvious. She's here at my house with our daughter. How dare you kidnap them? Excuse me. Kusang sumama sa akin ang mag-ina ko. And who are you to monitor them? You're just a boss of my fiancé. Put Sabrina on the line, Hunter. I need to talk to her. Bossy na utos nito. You can't command me, buddy. And please, stop calling her if it's not related to her job. Nakaiistorbo ka. Pinutol kaagad niya ang tawag. Pagpihit niya sa likuran ay nakatayo roon si Sabrina, namumutla. Mabuti na ring malaman ni Chris na hindi nito makukuha sa kanya si Sabrina. It's all done. We will wait for your brother to arrive, sabi niya. Sana hinayaan mo na lang, sinagot mo pa anito. Sab, kung hindi natin ipapaalam sa kanila ang totoo, lalong matatagalan. Laban nating dalawa ito. Kung hihintayin ko kung kailan ka magiging handa, baka mauna pang makaalam, ang mga iyon at mapagplanuhan ng masama. Napa-paranoid ka lang. Pwede mo namang kausapin ng maayos si Chris. Siya itong overacting, feeling niya ang laking ng papel niya sa buhay mo. Wala akong pakialam kung ipinagkatiwala ka sa kanya ni Dave. Nababasa niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Nilapitan niya ito at niyakap. Pagkatapos ng tanghalian ay bumiyahe na sila patungong Enchanted Kingdom. Enjoy na enjoy ang anak niya sa pamamasyal. Samantalang parang binagsakan naman ng langit si Sabrina. Pinapanood lang sila nito habang nakasakay sila sa rides. Daddy, I want this little horse ride in our house, hiling ng anak niya habang nasa likuran siya nito. Soon, baby, aniya. Panay pa rin ang sipat niya kay Sabrina. Nakaluklok lang ito sa beach sa labas, nakatulala habang nakatanaw sa kanila. She looks pale. He forgot to ask her about her medical condition. Nang huminto ang sinasakyan nila ay binuhat niya si Sunshine at nilapitan ang ina nito. Palubog na rin ang araw. Balak niya na bukas pa sila uuwi para makapagpahinga pa sila. Umuwi na tayo, sabi nito. Bukas na tayo bumalik ng Maynila, aniya. Her forehead knotted. Why? Let's have some rest first. May trabaho ako bukas, Hunter. Huwag ka nang magtrabaho, mag-resign ka na. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. We can't rush anything, Hunter. Huwag tayong padalos-dalos. So anong gagawin mo kapag nagkita kayo ni Chris? Don't say makikasama ka pa sa kanya. Kailangan ko rin siyang makausap para linawin ang lahat. Ayaw kong basta na lang tumalikod na walang maayos na usapan. Hindi mo ako katulad na basta na lang nagdedesisyon, anito saka tumalikod. Nagpatiuna na itong naglakad. Mariing nagtagas ang bagang niya. Sumunod na lamang sila hanggang sa kotse. No choice, umuwi na sila ng Maynila kahit inabot sila ng dilim. Hindi na sila nagkausap. Pinaiwan nito si Sunshine kaya umuwi siyang mag-isa sa bahay niya. Nang hindi siya makatulog ay umalis siya at nagtungo sa kanyang hotel. Naroon pa ang mommy niya sa kanyang opisina at nagbibilang ng pera. Sa tuwing linggo pa naman ay fully booked sila at maraming walk-in na kumakain. His Saturday in front of her. How's the income? Walang buhay niyang tanong. Kahit naman sabihin ko sa iyo, barya lang sa iyo ang 1 million income ng hotel a day, nakangiting sabi ng ginang. Ngumisi siya.
Usually, 1 million is just for rainy season income. It's the month of April, he expected that he will receive more than 20 million. Napuno ang malaking cash box niya. Pinakamababang room accommodation ng hotel niya ay 5,000 for overnight stay. VIP room, nasa 20,000 overnight stay. Mayroon ng 306 rooms and hotel niya, hindi kasama ang ballroom, function, talung conference room at iba pa. Iba rin ang income sa restaurant at open for public swimming facilities, na madalas ginagamit ng mga athlete. Kaya nakapasa ang hotel niya sa 5-star standard qualification ng Department of Tourism. Mas malaki naman ang hotel and casino sa Florida, triple rin. Ang income roon kaya nakasama ang business niya sa nakahanay sa work market. Nasa top 8 siya sa asosasyon nila international. Maliban sa hotels, namana rin niya ang real estate developer. He owned multiple subdivisions, condominiums, construction companies. May separate income rin siya as engineer sa mga single projects niya. Pero dahil sa tambak na responsibilidad, bihira na siya tumatanggap ng solo projects. Inaasa na lang niya ang mga kliyente sa engineers niya at architects. May sobra bang 10 million? Tanong niya sa ginang. Yes, actually, 12 million. Naitabi ko na ang 4 employees' salaries and other expenses. Kukunin ko ang sobra, i-deposit ko sa bank account ko na para kay Sunshine. Bumuntong hininga ang ginang. Kailan mo ba kukunin ang mag-ina mo? Gusto ko nang makasama madalas ang apo ko, ungot nito. We're having trouble resolving Sabrina problem, Mom. I can't force her to live with me officially. Ayaw ko rin siyang ma-pressure. Dapat magpakasal na kayo para naman malagay sa tahimik ang buhay ninyo. Kawawa naman ang anak ninyo. Darating tayo riyan, Mom. He's blessed to have a supportive mother. Since her mother quit her political career, her time was only for him. Late na pero bawing-bawi. Hindi naman niya ito sinisisi, o sinusumbatan sa mga pagkukulang nito sa kanya bilang ina. Hindi rin hamak ang sakripisyo nito sa kanya. Pinagtiyagaan siya nitong alagaan at inintindi. Thanks for all your sacrifices, Mom. I never expected that my life will be complete again. Without you, I can't make it, he said emotionally. Hinawakan nito ang kamay niya. Of course, as a mother, I'm willing to do anything for my child's the best future. I know money wasn't enough to sustain your needs as a child. I had realized all of this when I saw you happy with Sabrina. Kahit noong mga bata pa kayo, nakikita ko na kahit pala wala ang pera, mapapasaya ka. Kaya nagseselos din ako noon sa nanay ni Sabrina, kasi napalaki niya na masaya ang anak niya sa simpleng buhay. Napangiti siya. Alam na niya ang mga dahilan ng mami niya bakit nito pinaalis noon si Sabrina at nanay nito. Pero may kasalanan din pala siya. Napakapusok niya noon. Ilang ulit na akong nag-sorry pero magsusorry ulit ako, Mom. Sorry sa katigasan ng ulo ko, Anya. It's not you, Iho. Ako na ina mo ang nagkulang. Sa nanay nakasalalay ang paglaki ng bata. Kaya alam ko na hindi ko nagampanan ng maayos ang papel ko bilang ina mo. Nagbabadya ng lumuha ang kanyang ina. Palagi na lang silang nagdadramang mag-ina. Okay na, Mom, mamaya makakaubos ka na naman ng isang rolyo ng tisyo sa kakaiyak. Naging iyakin na rin ako dahil sa inyo. Tinampol nito ang kamay niya. Ikaw kasi, ang drama mo. Pagkuwan ay nagbilang na sila ng pera. Noong huling check kasi niya ng ATM account niya na iniwan kay Sabrina ay may 100,000 na lang. Hindi talaga niya masyadong nagagamit iyon. Kung tutusin, 10,000 pa lang ang nabawas ni Sabrina sa pera. Nagbigay pa ito ng resibo sa kanya. Halos gatas at diaper lang ang pinamili nito. Marami ng missed calls si Din Dave. Hindi pa rin sinagot ni Sabrina ang huling tawag nito hanggang nakatulog siya. Nakabalik na rin si Manang kaya iniwan niya rito si Sunshine kinabukasan. Pumasok pa rin siya sa trabaho. Hindi pa nagre-report sa opisina si Chris. Ayon sa secretary, may flight daw si Chris papuntang US para bisitahin ang offices nito roon. Inalipin na siya ng kaba. Tiyak na magkikita roon sina Chris at Din Dave. Hindi niya maintindihan ang kanyang mood. Mabilis siyang mayrita. Nagduda na siya na baka buntis siya. Hindi natuloy ang buwan ng dalaw niya.
Hinintay muna niyang lumipas ang 2 buwan bago magpakonsulta sa doktor. Maghapon siya sa opisina. Talagang hindi na dumaan doon si Chris. Dumiretso na iyon sa US. Dapat pala ay kasama siya nitong pupunta kaya ito pamuta sa bahay niya para sana kausapin siya tungkol doon. Tapos na ang pagpapanggap niya matapos kausapin ni Hunter si Chris. Naiinis lang siya sa padalos-dalos na desisyon ni Hunter, iyon lang ang hindi na bago sa ugali nito, at ang minsang pagka-paranoid. Kinagabihan pag-uwi niya ng bahay ay nadatnan niya roon si Hunter at kasalo sa hapunan si Sunshine. May dala na naman itong pagkain. Wala siyang ganang kumain. Sa maghapon ay isang hiwa ng pizza pie lang at champurado ang kinain niya, naisuka pa niya ang iba. "Mommy, let's eat." Yaya ni Sunshine. "Eat well, baby." Magbibihis lang si Mommy, sabi niya. Nilagpasan lang niya ang mga ito. Nanlalate siya pagpasok ng kwarto. Nag-hot bath siya. Pagkatapos makapagbihis ay humiga na siya sa kama na may nakapulupot pang tuwalya sa kanyang buhok. Nakaidlip na siya nang may samampas sa kama. Naalimpungatan siya. Nasa tabi na niya ang kanyang mag-ama. Nairita siya sa likot ng mga ito. Hindi siya nakatiis, lumipat siya sa kama ni Sunshine. Kasya naman siya kaso hindi siya maaring gamulong, dahil mahuhulog siya. Sumasakit ang ulo niya sa ingay ni Sunshine. Tili ito ng tili. Tinakpan niya ang kanyang tainga. Mabuti tumahimik din ang mga ito. Kinukwentuhan ni Hunter si Sunshine ng kwentong pambata. Himala, dati ayaw ni Sunshine na may nagsasalita sa tabi nito habang kinukuha ang antok. Nakikinig ito sa ama at hindi malikot. Na-amaze siya. Nang sipatin niya ang mga ito, napansin niya na nakakapikit na si Sunshine. Tuloy pa rin ang kwento ni Hunter. Pati siya ay inaantok na rin. Nakakapikit na siya ng may mainit na bagay na humahaplos sa pinggi niya. Pagmulat niya ng mga mata ay namataan niya si Hunter na nakaupo sa silya sa kaliwa niya. Sisunuklay nito ng daliri ang buhok niya na nakalugay. Inalis nito ang tuwalang nakapulupot dito. "Are you okay?" Paos nitong tanong. "Yeah, I'm just tired," tugon niya. "Take a rest." Hinagkan siya nito sa noo. Pagkuwan ay tumayo ito. "Saan ka pupunta?" Hinabol niya ito ng tingin. "Magpapahangin lang ako sa labas. Hindi pa kasi ako inaantok, anito." "Sige." Sinundan lang niya ito ng tingin hanggang makalabas ng pinto. Mabilis din siyang ginupo ng antok. Kahit tinatamad kumilos ay pumasok pa rin sa trabaho si Sa. Hindi pa nakababalik si Chris mula US pero nag-iwan ito ng trabaho sa kanya na pinadaan sa secretary. May pagkakataon na nahihilo siya kaya hindi siya umaalis ng opisina. Maagang umalis ng bahay niya si Hunter at hindi na sila nakapag-usap. Nag-iwan lang ito ng sulat at sinabi na magiging busy ito. Sinabi rin nito na nag-deposit ito sa bank account na sustento nito para kay Sunshine. Hindi naman siya magastos. Ang binili lang niya ay gatas at diaper ni Sunshine. Sa pagkain ay wala namang problema. Palagi namang nagpapadala si Hunter. After lunch ay lumabas ng opisina si Sabrina at nagtungo sa bangko. Nagulat siya nang may 12 million na sa account ni Hunter. Natakot tuloy siyang mag-withdraw. Gatas lang naman ang bibilhin niya at vitamins ni Sunshine kaya 5,000 lang, ang inilabas niya sa ATM. Pumili na rin siya ng snack niya. Pagbalik niya sa opisina ay nasorpresa siya nang naroon na si Chris. Nakaupo na ito sa harap ng lamesa nito at may binabasang papeles. Halatang pagod ito, magulo ang buhok at nanlalalim ang mga mata. "Good afternoon, sir." Magalang na bati niya rito. Sinipat lang siya nito. Mukhang dinamdam talaga nito ang natuklasan sa kanila ni Hunter. Nang hindi pa rin siya nito kinakausap ay bumalik siya sa pwesto niya. Pinapak niya ang fish cracker na binili niya. May kasama itong suka. Natatakam talaga siya kaya halos maubos niya ang 2 balot. Nabili lang naman niya iyon sa lalaki na Nagel Alaco sa labas ng bangko. Tumigil siya sa pagsubo nang may bumagsak na makapal na papeles sa lamesa niya. Nagulat pa siya. Napatingala siya kay Chris. "Please organize these files with a separate folder. Monthly filing, as much as possible, magkasunod ang date," seryosong sabi nito. "Yes, sir," sabi niya lang. "And please don't bring vinegar here. I hate the strong smell," anito saka siya iniwan. Natulala siya. Ganoon pala si Chris kapag masama ang loob, parang bata. Hindi na niya ito pinansin.
Ginawa na lamang niya ang pinapatrabaho nito. Inabot ng alas 5 ng hapon sa pagsisinop ng papeles si Sabrina. Hindi pa naman niya napapansing lumabas si Chris kaya pwede pa niyang may habol. May boundary lang na malalaking divider ang opisina nila pero hindi niya ito nasisilip. Nang maayos ang tambak na papeles ay dinala na niya ito sa opisina ni Chris. Nagtataka siya bakit nakasubsob ang ulo ng binata sa lamesa nito. May basyo ng beer in can sa lamesa. Marahan niyang inilapag sa lamesa ang mga papeles. Biglang nagangat ng mukha ang kanyang boss. Namumungay ang mga mata nito, namumula ang mukha. Lasing na ata. Natapos ko na ang pinapagawa ko, sabi niya. Thanks, please take your seat. Anito pagkuhan. Umupo naman siya sa silyang katapat nito. Panay ang buntong hininga ng binata. Mukhang may mabigat itong problema. Wala naman siguro siyang kinalaman dito. Hindi siya naniniwala na in love talaga sa kanya si Chris, the way na maglasing ito, matapos natuklasan na nagkaayos na sila ni Hunter. Sorry, aniya sa malamig na tinig. He giggled. For what? He asked in a husky voice. I lied to you. About Hunter. He pouted. Yes. I know, Sab. Matagal ko nang alam na okay kayo ni Hunter, hindi lang ako naniwala, dahil gusto kong ipilit na hindi rin kayo magkakatuluyan. Pinapasundan ko siya sa tauhan ko. Yes, I made this. Sound pathetic but I can't help. Noindang siya sa revelasyon nito, bakit? Walang puwang na tanong niya. Matagal na kitang gusto, hindi pa tayo personal nagkakilala. Din Dave always mentions you when we were talking about business. Nasa Pilipinas ka pa lang, kilala na kita. Curious ako kaya minsan na kitang sinundan, pero tumigil ako noong nalaman ko na boyfriend mo si Hunter. Kaya noong nalaman ko na may nangyaring hindi maganda sa inyo, hiniling ko kay Din Dave na ipakilala ako sa iyo. So I was expecting that I would win your heart this time. But I was wrong. I was expecting too much that hurts me instantly. He laughed sarcastically. I'm weak you know. I'm nobody in my family. Sa halip na menace ay nakadama siya ng awa kay Chris. How did you say that? You're a good businessman, Anya. He grinned. That's not true. I'm not good. My advisor and assistant, managers, consultant, were good, not me. I just have a title and position that won't even fit in me. I can work without those people who assists me at work. Ang totoo, kaya lang naman ako nakapagtapos sa Oxford University dahil sa tulong ni Din Dave. He means a lot in my life. My parents' fake trust in me exists. They don't have a choice. My grandparents chose me as heirs of all their companies, but my parents were against it. Alam kasi nila na hindi ako interesado sa business. Napilitan lang akong mag-aral at yakapin ito. Dahil sa mana, emosyonal na kwento nito. Pero nakakaya mo naman ang lahat. Yes, because I don't have a choice. But lately, I had realized that I'm not happy. Money can buy anything but it can't buy contentment. I want a simple life with a happy and free environment. Halos wala na kasi akong ginawa araw-araw kundi atupadyan ang business. Kaya noong nakilala kita, nabuhayan ako ng pag-asa na maari ko pang baguhin ang kapalaran ko. But it's just a prank. Puno ng pagkadismayang pahayag nito. You still have a chance to choose your fate, Chris. Balikan mo yung mga pangarap na gusto mo talaga. Malabo nang mangyari yun, Sab. Paano ako magsisimula? Itatakwil ako ng pamilya ko kung tatalikuran ko sila. Saan ako pupulutin? Wala akong ni piso na mula sa sarili kong pera. Sustentado ako ng kumpanya, kung iiwan ko ito, walang-wala ako. Pwede ka namang magsimula sa maliit. Maging empleyado ka. Kontrolado ng parents ko ang buhay ko, igigipit nila ako kung tatalikuran ko sila. Magpatulong ka kay kuya. Tumawa ng pagak si Chris. Your brother wasn't supporting me, Sab. Siya pa ang nagpupush sa akin para lalong yakapin ang kumpanya dahil una siyang nakikinabang. Yes, Din Dave uses me for his own interest. He's selfish sometimes, kaya nawala na ako ng gana. Nagbago na si Din Dave. Hindi na siya ang kaibigang masasandalan ko. Nasilaw na rin siya sa kapangyarihan at pera. Nababag ang kalooban niya. Nilamon na nga ata ng luho nito si Din Dave. Naawa rin siya sa kanyang kapatid.
Kaya gusto niya na magkatuluyan tayo, dahil lalong lalakas ang kapit niya sa kumpanya ko. Isa rin sa usapan namin ng grandparents ko na, kapag nakapag-asawa na ako, makukuha ko ang 100% ng mana. Natigagal siya. That's so unfair. Yes, but your brother won't stop pursuing me to take your attention. Though it's also my choice, after Hunter confrontation, I had lost my hope already. Wala na akong laban sa kanya. May anak kayo, mahal mo siya. Lalo siyang nalungkot para kay Chris. Kumislot siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na hawak niya. Pagtingin niya ay si Hunter ang tumatawag. Excuse me, paalam niya kay Chris. Bumalik siya sa table niya at kung kailan sinagot na niya ang tawag ni Hunter ay biglang naputol ang linya. Sinubukan niya itong tawagan ulit pero wala nang sumasagot. Iniligpit na lamang niya ang kanyang gamit. Pagkuwan ay nagpaalam siya kay Chris. Pag-uwi ni Sabrina ay nagulat siya nang madatnan sa bahay niya si Dean Dave. Natrap siya sa salas kung saan ito naghihintay. Pack your things and we will go back to the US, kaagad ay sabi nito. Natarante siya. Kuya, bakit ganun? Okay na kami rito ni Sunshine, Anya. No, wala kang isang salita, Sab. Sinayang mo ang panahong iginugol ko, para mapaganda ang buhay ninyong mag-ina.